So, kung mapapansin po ninyo yung message na siya napakinggan po natin ay nag-start po ng worship sa prayer, di ba? Ay kay Mimi. And then, pagkatapos yung pangalawa po, bali nag-evangelize si Mimi kanina. Tapos yung pangalawa po, yung pagtanggap, no? Yung kahalagahan po kung bakit nakikipagrelasyon tayo sa Panginoon Jesus. Then, alaman natin, no? Na talagang totoo pa lang yung langit at saka sa kabila, di ba? At ngayon naman po, yung mensahe ngayon ay para sa paghahanda po sa inyo. I-active po kayo para at least nakahanda po tayo. Di ba? Sabi nga po, katotohanan po na talagang meron po tayong destiny. Kaya sabi nga po, nung tayo po yung nagpunta dito sa France, ang daming paghahanda ginagawa natin, di ba? Kalahating milyon pagkatas kung saan tayo sumusulpot na mga bansa para makarating lang, di ba? Yung paghahanda ginawa natin, tawa to is Michelle. And okay, so eto ng tanong ngayon, ano ba paghahanda ginagawa mo para naman yung talagang destinasyon mo panghabang buhay ay talagang sigurado ka doon? Kaya ito po yung purpose kung bakit po yung mga mensahe talagang nagko-complement po sa bawat isa. At nagpapasalamat po tayo dahil sabi nga po, yung pong series na pinapag-aralan para may equip po kayo, okay, adding power to your purpose. Tandaan nyo, 2014, at ito po ay pinakawakan natin that this year is the Lord's favor. Di ba? Amen. Lord's favor na ano ba ibig sabihin ng Lord's favor? Di ba? Sabi pa sa Lucas, siksig, liklik, at umaapaw. Amen po ba? Amen. Amen? Kaya din po yung inangkin natin sa Panginoon. Pero sabi nga po, ano naman po ang dapat paghahanda ginagawa natin? Kaya sabi nga po, adding power to your purpose. Ang layunin po natin, amen? Tandaan po ninyo, it's all about Him. Hindi po para sa atin yung paghahanda ginagawa natin. Okay? Ang paghahanda po ginagawa natin ay para sa Diyos na kung saan, Panginoon, sabi nga po, siyang dapat mapurihan sa buhay natin. Amen. Amen? Kaya dapat lang po, sabi nga po, meron po tayong kapangyarihan na siyang gagamitin. Dahil kasi sabi nga po, kung sakaling nakapag-survive tayo noong 2013, di ba? At alam natin siya pa rin po ang nagkaloob ng mga, sabi nga, mga provision, protection. At sa ngayon po, 2014, no, kakaiba naman po experience binibigay sa atin. So, alam po ninyo, habang po medyo nadadagdagan po yung edad ng bawat isa nakikita po, mapapansin ninyo, no? Sabi ko, bakit dumadami ang mga dumarating na mga hindi ang problema. Kundi, sa amin kasi ang problema, naging problema lang yan kung hindi mo nabigyan ng tamang solusyon, di ba? Naging problema yan kung sakaling maling solusyon binibigay mo, problema yan. Amen. Amen? So, ganun po, di ba napapansin ninyo, kapag habang medyo nadadagdagan yung edad natin, ayaw kong sabihin tumatanda. Amen? At medyo talagang, sabi nga, talaga habang lumalapit ka na lumalapit sa Panginoon, di ba ba? Amen? Sino ang dapat mag-amen ngayon dyan? Amen! Oo, pagsubok, di ba? Nakausapin ka na amo mo, ikaw, huwag ka nang kuwan, at medyo... Kasi may bibigay Lord. Pero alam nyo, nagpapasalamat tayo dahil kasi yung mga paghuhubog na ginagawa po natin dito ay talagang sabi nga po, greater is He who's in us than He is in the world. Tapos yung mga patotoo po ng mga panalangin, sa totoo lang po, di po ba? Yung patuloy na pagkakaisatan ng panalangin, talagang sabi nga, nakapag-survive tayo. Kahit masasabi natin who are more than conquerors. Napakarami pong sinagutan Diyos sa pagkakaisa ng panalangin. Amen. 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 Lalo na yung mga text brigade natin dyan, di ba ba? Kaya yun po ang purpose kung bakit po talagang sabi nga, kasi pinapakita natin sa ating panalangin, maasa tayo sa Kanya. Amen. Amen. At tayo ay nagtitiwala po sa Kanya. Okay, sa pagtitiwalang yan, okay, dadagdagan po natin, di ba? Tandaan natin ang kapangyarihan na dapat nating makita kung ano po yung kapangyarihan na siyang dapat natin tanggapin, no? Taglayin. Upang yung 2014, amen, yung mga favor na bibigay sa atin ay kaya natin panghawakan. Amen. Atin lang favor, kundi yung pinagkatiwala sa atin na ministry sa bawat isa. Tandaan nyo ha, ang layunin po natin dito, wala po ditong sitting ministry. Di ba ba? Wala pong sitting ministry dito. Lahat po ay magagamit ng Diyos. At yung paggamit niya po sa atin ay binigyan po niya tayo, sabi nga po, ng kapangyarihan upang yung pong ministry, yung pong dapat mong gampanan ay magagampanan mo.
Kaya ito po yung layunin ng series na ito, di ba? Adding power to your purpose. At makikita na po natin dyan, no? Na doon po sa pag-aralan natin, okay, magre-review po tayo. Inumpisan po natin ito nung the awesome power of focus. Di ba? Napag-aralan po natin doon, di ba? So, it's a purpose-driven goal setting. Ang goal po natin ng 2014 ay sabi nga po, ay maggamit tayo ng Panginoon na talagang doon sa ability na meron po sa atin. Amen? So, ang ibibigay po niya sa atin ay sabi nga po, ito po yung mga dapat natin, sabi nga po, mga aalalahanin, di ba? Na sabi nga po, sa una po na dapat meron sa atin, sabi nga po, is the awesome power of focus. Okay, nakita po natin dyan, yung determine yung position, nasaan ka na ba ngayon, define mo, purpose, ano ba yung layunin ko sa Diyos, yung pagkatawag niya sa akin, discover a promise, at ito po yung papahawakan na napakahalaga yung Bible, dahil kasi doon natin hahanguin kung ano po yung gusto niya mangyari sa buhay natin. Hindi po yung gusto natin mangyari, yung gusto ng Diyos, di ba? Kasi kung yung gusto natin mangyari, napakaraming gusto natin mangyari sa buhay natin. Amen? Kahit sabi nga po, desire and prayer, okay? Kung meron kang promise, mag-pray ka, pray mo. Pagkatapos, design and plan, and then number 6, discipline your personality, napaka-importante, and then depend on people. Kailangan natin ng bawat isa. Amen. Amen? So, ang focus po natin, isa sa alang-alang po natin yung 7 na yan. Upang sabi nga po, yung focus natin ay talagang sa Kanya po manggagaling. Then, pagkatapos po ng focus, makikita natin, bago po tayo pupunta doon sa, sabi nga po, doon sa talagang napaka-importante na dapat nating malaman, ay kailangan po ay, sabi nga po, samahan natin ito ng, sabi nga po, pagpapatawad. Tandaan po ninyo, ang mga sala ninyo, sabi ganoon, ay siyang nagiging dahilan kung bakit hindi napapakinggan ng mga panahon. At karamihan po sa mga pagkakasala na meron dala-dala ng bawat isa, ay yung pong hindi pagpapatawad. Kahit napakaganda din kasi pinaliwanag po sa atin, no, sa ating pag-aaral, na sabi nga po, ano ba yung pagpapatawad, di ba? Nakita natin doon that it's not unconditional, no? And it's not minimizing the seriousness of the offense, no? It isn't resuming a relationship without change, and then it isn't forgetting what happened, di ba? Bakit naman hindi ko dapat na kakalimutan yan, di ba? Okay, Kristiyano ka na di ba? Huwag mong kalimutan yan, dahil kasi, tira mo kung sakaling, sabi nga po, kakalimutan mo yan, hindi mo makikita kung paano gumawa ng paraan ng Diyos doon sa problema na yan. Okay, so nagiging trophy mo trophy yung pangyayari na yon, okay? At kung sakaling nakita mo kung God, paano kumilos ang Diyos, okay, matutuwa ka mabibless ka. Amen? Sapagkat sabi nga po, wala pong imposible sa Diyos. Amen? Pagkatapos sabi nga po, it isn't my right when I wasn't the one who was hurt. Tapos napag-aralan natin dyan, how do I forgive? And why must I forgive? Kaya dito sa topic na ito, merong nga dyan nagbukas doon sa internet, di ba? Yung The Last is First, di ba? Pinanood nila. At hindi nga hindi yata natuloy. Pero nakita natin dito, doon sa napanood natin, no? Doon sa The Last is First, na kung saan nakita natin yung isang katitribo na pinatay yung, sabi nga mga missionaries. Pero sabi nga, yung anak po ng misyonaryo, pinatawad niya yung pumatay dun sa amin niya. At naging grandfather pa niya. Kaya doon mo makikita, okay, magagawa po ng tao yan. Magagawa po ng tao. As long, sabi nga po, alam mo, di ba? Nauna, pinatawad ka ng Diyos. Di ba? At alam mo yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. Okay, yun lang magagawa upang makapatawad. So, ito po yung mga topic na dapat nating, sabi nga po, na malaman upang susunod po, mapupunta pa tayo dito sa napakahalaga. Okay? The awesome power of faith. The awesome power of faith. Kasi ang kailangan po ng bawat sa atin. At pagkatapos magtatapos po tayo doon sa awesome power of fortitude and endurance. Fortitude and endurance. Okay. Ito po, God uses all kinds of people, no? Lahat po ng tao ay pwede pong magamit ng Diyos. Mayaman ka, mahirap ka man, maski man-inchik ka, o kaya Russian ka man, French ka man. Wala pong pinipilo ang Diyos, no? And they always have this quality in their life, no? Na siyang binebless po. Meron po silang katangian na siyang, sabi nga po, binebless ng Diyos. At ano po yung katangian na yan? That is what we call the faith factor. No? Kahit makikita, the more faith you put in God, no? Tandaan po natin, the more faith you put in God, the more you let Him steer your life. Diba? Kung nagtitiwala ka sa isang tao, talagang ipagkakatiwala mo sa kanya yung buhay mo.
Amen? Kung tao pa kaya, Diyos pa kaya, di mo ba? Okay? So, drive your life, the more power and the more blessing you're going to have in it. So, tingnan yung faith factor na ito, napakahalaga po itong pag-aaral na gagawin natin. Amen? Meron po kaming small group, napag-aaral na po namin yung 6 phases of faith na tinatawag. Pero ito po kakaiba din kasi sabi nga po, paano ka magkakaroon ng kapangyarihan upang sabi nga po, itong 2014 na siyang sabi nga po, lalakaran mo ay magkakaroon ka talaga ng victory dun sa buhay mo. Amen? So sabi nga po, the more faith you put in God, the more you let Him steer your life, drive your life. No? Yung ipagkatiwala mo sa Kanya yung buhay mo, sabi nga po, ay talagang sabi nga, more blessing, and then more power, you're going to have it. Saan po natin makikita ito? No? Alam niyo, nangyari po ito dun sa kapanahon ng Panginoon Jesus, di ba sa Matthew chapter 13, verse 8. Ang sabi diyan, Jesus did not do many miracles. Kita niyo? Of power in His hometown. Bakit po? Yan, because of their lack of faith. Nakita niyo, nandun na po ang Panginoon Jesus, pero wala siyang magagawa. Okay, hindi siya makakagawa ng mga milagro, hindi makapagpapagaling ng may sakit, may mga kapansanan, sa dahilan na sabi nga po, wala pong pananampalataya ang mga tao. Amen. Nakita nyo? Meron pong sabi nga po, kailangan may sagot ka doon sa ibibigay niya sa'yo. Nakita ito po yung alalahanin natin ngayon, yung pag-aaral natin na ito. Kung binibigyan tayo ngayon ng Diyos, ng pananampalatayang kailangan natin. Okay, alam ko, maraming naghihiling ng mga pananampalataya dyan, ha? Di ba ba? Pero sabi nga po, ang hinihingi po ngayon ng Diyos, okay, ay sumampalataya rin. Amen? At nakita natin dyan, di ba? Because of their lack of faith, ang sabi niya, si amang Abraham, di ba? Abraham is called the father of faith. Anong meron sa kanya na dapat natin makita? Diba? Ang sabi po doon sa Genesis, di ba? Sa Romans 4:20, Abraham's faith did not leave him. And he did not doubt, sabi nga nun, God's promise. Instead, sabi nga nun, his faith filled him with power. Kita nyo? Okay, so yung faith natin, di ba? Yun po magbibigay sa atin ng kapangyarihan. Ayan ba? Nagigets po ba natin para magpapatuloy po tayo? Amen. Okay? So, it is your faith na magbibigay sa inyo ng kapangyarihan. At yung faith po na ito po ang magandang balita, ito po yung papag-aralan natin. Paano ba tayo magkakaroon ng faith na siyang sabi nga po, kailangan natin itong taon na ito? Okay, 4 po na bagay yung dapat natin makita dyan. Masabi po, behind you is God's power plant waiting for you to plug in. No? You can either run through life in your power, which means you're going to be tired all the time. Na kung sariling kapangyarihan, kung self-effort po yung ginagawa ninyo, wala pong pagkakaiba ito doon sa lagi mo in-illustrate. Kapag lumabas po tayo ng bahay, para bang yung kotse yan Kapag pinaandar mo kotse mo, kailangan dadaan ka sa gasolinahan, di mo ba? Magkagasolina ka. Full tank para abot ka na isang araw, di mo ba? Walang pagkakaiba po sa isang Kristiyano Ano pa pinakagasolina ng Kristiyano? Amen. Bible. Ang sabi pa ng Panginoon sa John 6:63, the words that I have spoken unto you, they are spirit and they are life. Amen. Ano nyo? Kahit ito ngayon ang problema ng Kristiyano, di ba? Lalabas ka, isang baso lang yata ilalagay mong gasolina sa... Naubusan. Mauubusan ka, kapatid. Mauubusan ka. Tutulak. Nakita nyo? We must be filled with power. At ang power na ito po, yung sinasabi po rito, yung sabi nga po, yung faith. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amen? So, it's the word of God na siyang magbibigay po sa atin ng kapangyarihan. Amen. At tayo magpapasalamat dahil kasi ang ginagawa po natin ngayon, nagpupultang po tayo. Amen? Amen. Diba? Nag-almusal, punta sa langalian, punta sa pulan. Okay, full tank. Hindi lang full tank, kundi may reserve pa. Amen? Okay, so, number 1, ano po yung dapat natin malaman yan? Alam nyo, there are so many hundreds, no? Sabi nga po, there are 4 ways na siyang ibibigay ko, pero meron pong 100 mga pamamaraan, pero 4 na bagay lang po yung gusto kong ipapakita sa inyo. Okay? And then God's blessing will be evident in your life. Whatever you want to bless, no? God to bless you, you need to trust Him for it.
Okay, sa 4 ways, ano po yung makikita natin sa 4 ways na yan? Number 1 po, pakita natin, faith is choosing and believing God's dream for my life. Ano pa kanta ba yun? Okay, so God is choosing and believing God's dream for my life. Ano ba ibig sabihin yan? Okay? Yung po napag-aralan namin sa 6 phases of faith, it all start in a dream. Diba? Mag-uumpisa po yan sa sa panaginip, o kaya sa isang idea, o kaya sa isang vision. Diba? Amen. Para bang yung nanaginip ka, o kaya medyo nag-daydreaming ka na lang, diba? Gusto ko pumunta sa Paris para maiba naman yung buhay ko. Parang ganun ba? Diba? Sa Diyos, ganun po. Okay? Bibigyan kayo ng idea. Amen? Okay? Mananaginip kayo. Di ba? Okay? So, ang sabi po dyan, it start with the vision and the what does God want me to do in my life. No? Pero yung dream na yan ay kailangan tanungin mo, no? Ang Diyos ang magbibigay sa iyo. Amen. Okay, tandaan nyo meron po yung panaginip natin para sa Diyos at meron din yung panaginip natin para sa ating sarili. Magkakaiba po yun. Amen. Okay? So, sabi nga po, it's all started. Ang sabi po sa Proverbs, no? For there is no vision that people perish. Ayun, nangyayari po yan sa mga Israelita. At sana po, hindi po mangyayari sa atin yan. No, amen. Okay? So, for there is no vision, there's no way. Okay, the point here is this, nothing starts happening in your life until you start dreaming. Tandaan nyo, dreaming is an act of faith. Amen? Everything you see first was an idea. It was a dream. So until you get a dream, nothing becomes reality. Okay? Until you get a dream, nothing becomes reality. Okay? There are a lot of things in life you can delegate to other people. No? You can pay somebody else to do it. But there's one thing you cannot delegate, and that is trusting God with that dream you have to decide. Okay? You trust as much as you choose. It's your choice. You can trust Him a little or trust Him a lot. It's totally your choice. Choice po ninyo. Okay? Ang sabi po sa Ephesians chapter 3 verse 20, God, sabi ganun, by His mighty power at work within us, is able to do more than we would ever dare to ask. Okay? Or even dream of. Infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, or hopes. Amen po ba? Amen. Okay, at sa Kanya po magmumula yan. At makikita po natin din sa ating papanuurin, no? Na Mga bagong bayani kung tawagin, sila ang ating mga overseas Filipino workers. Mga tunay na bayani, lalo na't malaki ang sakripisyong ginagawa nila ang mawalay sa kanilang mga minamahal na pamilya. Ito si Jam, 7 taong gulang. 2 taon pa lamang nang nag-abroad ang amang si Ronnie upang magtrabaho. Bagamat malaki ang kita at naibibigay lahat ng kailangan ng pamilya, hindi nito mapunan ang pangungulila ni Jam sa kanyang ama. Kapag may mga occasion sa school, tulad ng Girl Scout, lalo na pagsasabitan siya ng medal, nakita niya yung mga classmates niya, kompleto, nanay, tatay, kami dalawa lang. Eh, sabi niya, Mami, bakit wala si Daddy? Sabi ko sa kanya, nasa abroad, nagtatrabaho kasi kailangan natin ng pera. Pero kahit ano pang paliwanag mo sa isang musmos na katulad ni Jam, di pa rin niya lubusang maiintindihan kung bakit kailangang umalis ang kanyang daddy. Nalulungkot ako. Bakit malungkot? Kasi wala daddy pag birthday ko. Sa mga litrato na lamang nakikita ni Jam ang amang si Ronnie. Isang keyboardist si Ronnie at palipat-lipat siya sa iba't ibang bansa dito sa Asia. Nagsimula siyang mag-abroad noong 2005 dahil hindi na naging sapat ang kita niya dito sa Pilipinas bilang keyboardist. Hindi naman lingid sa atin na kapag nagtrabaho sa abroad, malaki yung sweldo. Gusto ko na na malaki yung sweldo niya para sapat yung pangangailangan namin. Pero kung nung iisipin ko na lalaki yung mga anak ko na malayo sa kanya, parang hindi ko yata kaya. Ang pananabik sa ama ay lalong nagiging masinhi tuwing birthdays at iba pang mahahalagang okasyon.
Tanging ang Diyos na lamang ang pinagkukunan ng lakas ni Maribel at Jam, lalo na kung nakararamdam ng kalungkutan. Alam mo, mahirap yung tumayong mag-isa lang na mag-alaga sa anak. Nagsasabi ako sa kanya na, Lord, kayo na po yung maging tatay kay Jam kasi mahirap na ako lang kasi hindi ko kakayanin. Kasi lumaki ako ng malayo sa magulang. Lalo na sa tatay, hindi kami close. Kaya ayoko mangyari sa anak ko na lalaki siya na hindi rin close sa tatay niya. Tinugon ng Diyos ang munting panalangin ng mag-ina. Nakauwi na si Ronnie sa bansa upang makapiling ang kanyang asawa at anak. Masaya ako kasi nandito na ako sa Pilipinas. Though kahit hindi ako sigurado magkakatrabaho ako, yung pangangailangan ng pamilya, matutugunan ko dahil anumang problema nila, nandito ako. Pag may nakakasakit o kaya kailangan ko alagaan o pag kailangan ni misis ng masasandigan, nandito ako. Kaya hindi na ako babalik muli sa ibang bansa. Di natapos ang katugunan sa mga panalangin ng pamilya. Isa pang pagpapala ang bigla ang pagkakaroon ng trabaho ni Ronnie dito sa Cavite. Isa siyang music teacher at prefect of discipline sa Kinyang Academy. Masaya kasi kumpleto yung pamilya. Yun yung bata pa ako, gusto ko na magkaroon. Yung kumpletong pamilya. Kahit na hindi ganun kalaki yung sinusweldo niya. Kahit na sapat-sapat lang. Masaya ako kasi na nagtitiis kami na kumpleto kami. Na-overwhelm ako nung natanggap ako bilang teacher sa Kinyang Academy, no? Natuwa ako kasi siniguro talaga ng Panginoon na hindi niya ako pababayaan. Kahit na hindi ako bumalik na ibang bansa, magbibigay siya ng pinansyal na suporta sa akin. At excited din kasi bagong karanasan. From manunugtog, isa ka ng guro at isang napaka-noble na profession. Hindi naglaon ay may dumating pang pagpapala sa mag-asawa. Isang bagong supling ang isinilang ni Maribel na pinangalan ng Jazz. At ngayon ay may parating pang pangatlong baby ang mag-anak. Napatunayan ng mag-anak na sa tulong ng Diyos, di na kailangan mga ibang bansa pa at mawalay sa sariling pamilya. So, kung sakaling kayo ay nagdi-dream, you must dare to ask. Sabi nga po, di ba, nabasa natin. Okay, ask. Humingi ka sa Diyos. Yeah, Amen. Diba? Tandaan nyo, when you get a dream and you set a goal, goals, are statements of faith. Yes. Nagets ba ninyo? Goals are statements of faith. So, if you want God's, blessing your life, first you dare to ask. Humingi kayo sa Diyos. At tingnan nyo, kung hihingi kayo sa Kanya, ito po siya Ang sabi niya, I am the Lord, sabi ganon. God of all people of the world. Is anything, sabi nga, ano sabi niya? Is anything too hard for me? Nakita nyo? Ito yung sinabi niya, ito yung pangako niya sa atin. Meron bang mahirap sa akin? Yes. Meron bang mahirap sa Kanya? Wala. Amen. Well, the answer is obviously no, but nothing is impossible with that. A lot of things that are impossible become impossible when you do it. Never let an impossible situation intimidate you. Let it motivate you. Ito po. Let it motivate you to pray, to believe more, to trust more, to experience more, to learn more, and to grow more. And that's how we grow. Amen? Amen. Okay, that's where faith works. Tandaan nyo, faith always work in the realm of the impossible. Okay, ulitin ko, faith always work in the realm of the impossible. Bakit ang sabi nga po niya sa Psalms 2:8, sabi niya, as of me, sabi nga nun, as of me, and I will make the nations your inheritance, the ends of the earth your possession. Nakita niyo yung mga pinapangako po sa atin ng Diyos? Baka sabi lang natin dito kanina, call unto me and I will answer thee. Nyo, ito po ang Diyos natin. Kaya nga lang sabi nga po, hinihintay na tayo po ay, sabi nga po, humiling sa Kanya. Okay? The size of your God, ito po, tandaan nyo. The size of your God determines the size of your goal. Okay? Amen. Okay, kung sakaling humingi ka sa Kanya, ba't hindi mo lang hingin yung talagang medyo Maganda na. napaka-imposible, napakaganda na.
Di ba? Pero hindi naman natin hihilingin na magkaroon ng coach, di ba? Hindi pa marunong magmaneho, di ba? So may mga timing po lahat yan, okay? Amen. You haven't really believed God until you've attended something that can be done in the power of the flesh, no? Or done in your own power. Ito po, makinig kayo. The only way you really please God is when you're living by faith, okay? Which means you're doing something you can do under your own power. Ito po yung gusto ng Diyos sa atin. Marami po mga bagay na kaya natin eh. Pero ang gusto ng Diyos yung hindi mo kaya. Amen? Kasi kung hindi mo na kaya, ibig sabihin hindi na ikaw yung gagawa nun eh. Sino na ang gagawa? Siya na. Siya na sa buhay mo. Amen. Ba't nyo sinasabi pa, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen? Kung ikaw lang naman ang laging gumagawa, at kapag napagod ka na, nagreklamo ka na. At ang masama pa yan, meron pa maepektuhan. Di ba? Okay? So, sabi nga po, sa pagdi-dream po natin, di ba, there are 3 parts to a dream. When God gives you a dream, He gives you phase 1. No? Ano po yung phase 1 na yun? Ang phase 1 po is what? No? Tatanungin ka eh, ano anak ang gusto mo? Di ba? So, ito po yung what. That's when you get the idea. He gives you the idea of what He wants you to do. Okay? So, that's the part 1. What? No? Ano? And then the part 2 is the how. No? How am I going to do it? Okay. The way God fulfills the dream in your life will usually be the exact opposite of what you thought. No? Kasi kung minsan, kapag tayo ay nagplano ng isang bagay, alam nyo, tayo na rin ang gumagawa eh. Na kaya yung pamaraan po natin kakaiba dun sa pamaraan ng Diyos. Okay? Because you don't think like God thinks. And then kapag yung how, there comes the third part. And this is the most important of all. Ito yung pinakamahalaga sa lahat. And that is when. Okay? So God shows you what He wants you to do in your life. And then He shows you how. Then He shows you when. Okay? At bakit po? It always comes in phases. The when is the timing. And God's timing is always perfect. Amen? God's timing is always perfect. Kaya nga sinakanta natin na in His time. In His time, in His time. It's not my time. Okay? Okay, ito nga tanong ko sa inyo. Have you ever been in a hurry when God wasn't? Diba? Okay? And you go, I want this dream right now, and God says, it's a good dream, but I'll do it in my timing. It's not like it's not going to happen. You know the difference between no and not yet. Okay? The difference between no and not yet. God says not yet when I told you that it be alright. Okay, so merong not yet. Amen? Meron ding no. Ito po yung timing na hiningi sa ito ng Diyos eh. Kasi kung timing niya, kung no yan, siya din ang magbibigay sa iyo ng kaunawaan eh. Na hindi pala sabi sa akin yun. Okay? Okay, so God's not going to show you what He's going to do in your life all at once. Ito po ang dapat niyo malaman. Kayo po ay merong mga goal, may layunin, meron kayong mga gusto mangyari sa buhay ninyo. Hindi po ipapakita ito agad ng Diyos ang kabuuan. Bakit po hindi niya ipapakita ng kabuuan? Alam nyo, kung ipapakita niya ng kabuuan, matatakot po kayo. Kasi iba po yung gusto ng Diyos mangyari sa buhay ninyo. Sabi nga po ni David, hindi ko maarok kung ano yung kaisipan ng Diyos. Ganun po siya. Okay, He will not give it all to you at once, no? And if He did it, it will score you to death. So what He does is shows you a little bit at a time. Okay? So the dream is going to come in stages and phases. So ito po ang tanong natin, how big should my dream be? You ask yourselves 2 questions. So, gaano ba kalaki yung dapat kong, sabi nga po, maging layunin ko, yung vision ko, yung goal ko. Okay, the first question is, how much time do I have to give to it? No? Ilang oras ba, ilang panahon ba yung dapat mong ibigay ito? Katulad ng ginagawa namin ng Saturday, di ba? Si Brother June, sa si Brother Rene, ang layunin talaga nila, gusto nila talaga ma-share yung katotohanan doon sa mga pinanggalingan nila. Kaya nung nag-usap-usap kami, talagang back to the basic tayo. Okay, kasi nakita ko sa kanila yun talagang gusto nila mangyari sa buhay nila eh. So
So kung sakaling back to the basic, aba, talagang mag-i-start ka talaga. Yung nag-grade 1, di ba? 1 taon, nag-grade 2, 1 taon, di ba? Pero hindi naman ganun gagawin namin, ha? Amen? So, sabi nga, kung ibibigay mo yung buhay mo, okay, doon sa layunin mo, okay, yan po ay papakinggan ng Diyos. So, nagdedepende yan eh, di ba? Anong oras ba may bibigay mo doon sa pangarap mo na yan? Okay, kasi ang pangarap kasi ng dalawa na yan, sabi nga, kailangan magkaisang mga gawain. Napakalaking pangarap yan, ha? Di ba? Okay, hindi basta-basta paghahanda ang gagawin yan, di ba? Pero sabi nga, nagpapasalamat tayo dahil talaga nakikita natin yung interest nila. At igagalang po ng Diyos yan. So, ang tinatanong po, ilang oras ba, ilang panahon ba ang siyang mibibigay mo dito sa dream mo na ito? Okay, ibabase po ng Diyos yan eh. Okay, imamaniobra niya sa pamamagitan po nung, sabi nga po, ano ba yung available time ka doon sa gagawin mo, sa pagsupo mo, upang makamit mo yung dream na yan. At ang pangalawa po, di ba, the other question is ask yourself is, what am I really shaped to do? Ano ba yung shape ko? Sabi nga nun, okay, you need to look at yourself and be honest and say, what is my heart? What do I love to do? What do I love to do? Ano ba yung talagang gusto kong gawin na siyang masaya ko doon? Di ba? Okay, what are my abilities? Okay, just be honest. You must be optimistic and realistic at the same time. You can only, okay, ito po, be what God shaped you to be. And if you try to be something that you're not shaped, wired, gifted to do, okay, guess what? Okay, it causes a little thing called stress. And stress is when you try to be something you are not. Amen? Ulitin ko. Okay? Stress is you are trying to be something that you are not. So, kailangan kumilos ka kung ano po yung abilidad mo, siyang masaya ka doon. Na siyang, sabi nga po, medyo alam mo yung gagawin mo doon sa parte na yun. Amen? So, yung time mo, pagkatapos, ano ba yung katangian na meron ka, abilidad na meron ka? Upang, sabi nga po, yung dream mo na ibinibigay mo sa Diyos, ay masusubaybayan niya, masusuportahan niya. Amen? So, time, pagkatapos sa yung shape, so you look at how long you're going to focus on the goal and you look at what you're shaped to do. And that is step 1. Okay? Step 1 is living by faith. That's how you do that. You get God's dream for your life. Amen? So, dream is the number 1. Then, now number 2, the second thing, no? Faith is being willing to take risks or failure. Okay? Is being willing to risk failure. You cannot go after a dream without taking some kind of risk. Okay? If there's no risk symbol, it's not dream from God. Because God wants you to live by faith. Okay? It will be so big that you can do it on your own. Tandaan nyo. Okay? Kapag humingi kayo sa Diyos, hindi magbibigayan ng pira-piraso lang. Di ba ba? Buong-buo. Buong-buo yung bibigay niya. Okay, makikita po natin doon sa Acts chapter 15:26 na sabi po doon, they risked their lives for the name of our Lord Jesus Christ. No? Ito po yung mga apostol. Nung nakita po nila kung ano yung layunin ng Diyos para sa nila, okay, buhay nila ay pinagkaloob nila. At makikita po natin dito sa video na siyang papapanood natin. Masaganang namumuhay ang pamilya Flores sa katas ng kanilang kita sa ibang bansa. Seaman si Romel habang teacher naman si Ichi. Nang bumalik na sila sa Pilipinas ay nagbago ang takbo ng buhay nila. Doon ka na lang, tagal lang nakakabayad. Pagkadating namin sa Pilipinas, talagang medyo may konti pa kami allowance. Siyempre, pang-apply namin. Ako, nag-apply ako nun barko. Inihiling din namin siyempre na pansamantala, magkaroon kami ng work date sa Pilipinas. Pero kung maaari, makaalis kagad ako. Makapunta kagad ako sa ibang bansa para mas maganda yung kikitain ko kumpara dito sa Pilipinas. Dumaan ang mga araw na kumpleto ni Romel ang mga papeles at naipasa ang medical exam. Ngunit hindi siya nakasampa sa barko. Hindi siguro kalooban ng Panginoon na mangibang bansa uli ako. Siguro kailangan pa akong i-train dito sa Pilipinas. Kasi baka magloko uli ako. Ganyan. Nanalangin na nga kami noon. May hiling na kami ng trabaho dito sa Pilipinas. Makaraos lang kami.
makasurvive lang yung family namin, yung mga anak namin. Kasi estudyante, 2. Baon yan sila, yung tuition, pagkain na allowance namin dito sa bahay. Ilaw, tubig, siyempre. Dahil sa tagal ng panahong wala silang trabaho, unti-unting naubos ang salaping pinag-ipunan ng mag-asawa. Dahil dito, nahirapan silang magbigay ng kanilang ikapo o 10% ng kanilang kita sa Panginoon. Yung maganda yung trabaho namin, lalo nung nasa abroad kami, madaling magbigay. No? Pero nung that time na talagang umuwi kami ng Pilipinas, talagang hindi ko nagawa na yun. From 2005 talaga. So, napakahirap, lalo na pag wala ka. No? Siyempre, unahin namin yung pagkain namin. So, Lord, pagkain muna namin. Sa mga sumunod na araw, habang nanonood ng programang 700 Club Asia, nangusap ang Panginoon kay Ichi. I was touched talaga by Sister Connie's prayer. Alam ko na gusto magbigay, sabi niya. Pero laging nandun yung doubt mo na kasi mawawalan kami. Eto na lang yung kapit namin pera. Paano kami? Paano yung allowance namin? So talagang parang sa akin, ako yung kinakausap niya. Pero talagang yung heart ko talaga, gusto kong magbigay. Sabi ng asawa ko, love, mag-share tayo ng konti sa 700 plus, sabi niya. Sabi ko, hindi ako nagdalawang isip. Ikaw, bahala ka. So kahit na talagang meron akong pangamba na paano Lord, after this, wala na po kami. So talagang kahit may doubt ako, pamasahe eksakto, punta ako ng Balibago, Metrobank, hulog ko siya. Nakapanood muli si Ichi ng isa pang episode ng 700 Club Asia. Napakinggan niya ang pagsubok na pinagdaanan ng co-host na si Mari Caimo. Na-mention niya na sino man yung mga walang trabaho sa ngayon, sabi niya, huwag kayong mag-alala, no? Hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Nakaranas ako ng 1 taon na walang trabaho. Talaga napaganyan ako sa TV at talagang pinakinggan ko siya. Hello, Mari Caimo yun, di ba? He's a newscaster, no? Well-known din naman siya. Pero nawalan siya ng trabaho for 1 year. Di ba? So sabi ko, hindi lang pala kami yung nakakaranas ng mga paghihirap, no? Ng mga ganito. So, na-encourage akong makinig sa kanya. Sabi ko, Lord, this is it. Hindi ko na talaga kaya. Sabi ko, kahit na anong work, sabi ko, hindi naman kami nagmamasilan. Sabi ko, basta yung makakapag-provide lang ng pangangailangan namin. And then, after the prayer talaga, nakatulog ako. Kasi ilang araw na ako hindi nakakatulog. Stress na talaga ako. 3 araw ang dumaan matapos ang panalangin ngayon. Isang kaibigan sa simbahan ang nagbigay ng trabaho kay Romel bilang electrician sa kumpanya. Nasundan pa ito ng isa pang sorpresa. Pinatawag ako sa school ng mga bata. Sa totoo lang, nakakatawa, no? Pero ito yung totoo, ayokong pumunta. Kasi ang alam ko, baka maniningil sa tuition fee. Sabi ko gano'n. Pero talagang natutuwa ako sa Panginoon. Talaga pagpasok ko doon, Mom, Mrs. Flores, can I ask you na to work? Ganyan. Balis kasi yung teacher. Sabi niya gano'n. Pwede po ba kayong mag-substitute? Ganyan. So the rest is history. Nag-work na po ako. So praise God. Sa ngayon, pareho nang may trabaho sina Ichi at Romel. Ang buhay nila ay isang patunay sa kapangyarihan ng Diyos na sumagot ng panalangin. God really answers prayer. Hindi ko mai-explain kung paano at kung bakit hindi kami karapat-dapat doon sa blessing na yun. Pero wow, talagang nakakatuwa ang Panginoon. Are willing to take a risk, di ba? Alam niyo, ito po tandaan niyo, don't be afraid to rock the boat. Amen. If Jesus is in the boat. Amen? Okay? You go ahead and take that risk. Failure is no big deal. Tandaan niyo. Failure is no big deal. So what? You just get up and do it again. Diba? That's how we learn. Diba? We must never call it a failure. Call it an experiment or call it an education. Diba? Mga failures ninyo. Okay? Because now you know that what doesn't work. Because of that, we are highly educated sa mga mali natin. It just means that you're taking risks. You're growing in faith. And that's how we learn what works.
At makikita natin sa isang sample pa din sa list na ito, doon sa book ni Daniel, no? Na kung saan po yung tatlong kaibigan ni Daniel, si Shadrach, si Meshach, saka si Abednego, na nung hindi sila nagbow doon sa rebulto, no? Ay dadalhin sila doon sa nagbabagang, sabi nga po, blazing furnace. At dito po natin makikita doon sa book of Daniel, ang sabi mo, if we are thrown into the blazing furnace, sabi nila doon sa hari, no? At tinapon na sila, di ba? The God we serve is able to save us from it, sabi nga, and He will rescue us from your hand, O King. Ito ngayon. Okay, but, sabi niya, even if He does not, we want you to know, O King, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Nakita nyo? Even if He does not, sabi ganun, ito po ang talagang totoong pananampalataya. Amen. Diba? Real faith does not demand a guarantee of a miracle. Okay? It says we believe God wants us to do this. We believe God will bail us out because we're going to do this, and God will make us successful, and God will protect us. But even if He does not, sabi ganun, because it's not part of the plan, we're still going to do the right thing. We are willing to make our plans and to go God's way. And if that doesn't work, we are willing to risk failure. Okay? In fact, we are willing to give our life. Okay? And that is what you call faith. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Okay, ito po ang tandaan nyo, God is more interested in growing your faith than in what we can do in life. Okay, ulitin ko. God is more interested in growing your faith than what we can do in life. And courage, ito po, tandaan nyo, courage is not the absence of fear. Okay? It is moving ahead in spite of your fear. Yun po yung courage. Okay? If you don't have any fear, it's not courage. You don't need courage for things you're not afraid of. Okay? Courage is when you do something and you're scared to dare to do it. Yun po yung courage. Okay? Natural lang talaga, you will be scared to death. Di ba? But sabi nga po, just do it. Just do it. Okay? So, Satan's favorite tool is this fear of failure. Okay, ito pagpag-aralan po natin. Ang fear of failure kasi sabi nga, what will other people think? Okay, if it doesn't work, I will look foolish, or I will look dumb, or I will be rejected. No? Ito po yung mga pakanan ng kalaban sa atin eh. Pero ang sabi po doon sa Proverbs 29:25, the fear, okay, of human opinion disables. Okay, so how do you get rid of the fear of failure? And how do you eliminate the fear of failure? Number one. Okay, you must redefine failure. Okay, i-redefine mo. What is failure? Okay, failure is not failing to reach your goal. Tandaan nyo failure is not failing to reach your goal. Failure is not having a goal. Nagets niyo? Okay? And then failure is not having a target. Failure is not falling down, because everybody falls down. Amen. Everybody falls down. Okay? Failure is refusing to get back up. Okay? Kung natumba ka, kung hindi ka tumayo, failure ka talaga.